Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, muli nang nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero malungkot na kwento, marami pa rin sa atin mas pinipili na nakasimangot, nagrereklamo at nalulunod sa lungkot. Bakit? Dahil nakatingin pa rin tayo, nakatuon pa rin tayo sa ating mga problema. Inaanyayahan tayo mga kapatid. Tumingin tayo, manatili tayo, magtiwala tayo sa buhay na Diyos. Nakapiling natin, na gumagabay sa atin, na nagpupuno sa atin ng panibagong lakas. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi pa rin tayo nagsawa sa ating mga lungkot. Sa mga pagkakataon, nakalimutan natin magpuri at magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Humingi tayo muli ng Kanyang awa, pagpapatawad para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingan dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan, na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman nating buong Israel na itong si Jesus na ipinako niya sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisiyan niyo't talikdan ang iyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. Sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos, marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't mga naniwala sa kanya, sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila'y mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Sa ating pag-asa'y nasa Panginoon, siyang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asa'y sa'yo'y nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko po alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan o hardinero. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan nyo dinala at kukunin ko. Maria,
ani Jesus. Pumarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, guro. Huwag mo akong hahawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat and a very happy Easter po sa inyong lahat. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang tribo na nakatira po sa isang gubat. Mahigit kumulang po na 100 years na nakatira ang mga taong ito doon po sa loob ng gubat. At sa mahabang panahon, mayroon pong tradisyon ang mga nakatira dito sa baryo. Isang araw sa bawat isang linggo, magsasama-sama, magtitipon-tipon po ang mga katutubo at pakikinggan sila ng kanilang leader sa kanilang mga problema. Ang pinuno po nila ay isang matandang lalaki na napakatalino, ginagalang po ng lahat ng mga katutubo. At isang araw, nakikinig po ang leader dito sa problema ng mga kasama niya, ng mga nakatira sa baryo. Paulit-ulit po yung kanilang mga hinaing. Paulit-ulit po, halos para-parehas po ang kanilang nirereklamo. Kaya ito pong matandang leader nila, nag-umpisa pong magkwento ng nakakatawa. Nag-joke siya. At pagkatapos po ng kanyang nakakatawang kwento, tawanan sila, halakhakan sila, nakangiti na po lahat ng mga katutubo. Pero pagkatapos po nilang tumawa, inulit ng leader yung nakakatawang kwento niya. Parehas po, yung unang joke niya, sinabi po niya muli. Kaya ano po yung reaction ng mga tao? Meron pong kakaunting tumawa, meron pong mga ngumiti na lang. At pangatlong beses, nag-joke muli itong kanilang pinuno. Kaparehas din po, kamukha po nung unang kwento niya. At ngayon, wala na pong tumawa. Seryoso na lahat ng mga katutubo. At meron pong isang tao ang nagtanong sa pinuno. Sabi niya, bakit pa ulit-ulit po yung kwento nyo? Bakit po hindi nag-iiba yung joke nyo? Narinig na po namin yan eh. Pero pagkatapos po ng ilang katahimikan, tumayo daw po yung kanilang leader at nagsalita siya. Sabi niya, ibig nyo bang sabihin, bawal kayong tumawa muli na paulit-ulit sa isang joke? Pero pwede kayong paulit-ulit na magreklamo, umiyak, maging malungkot sa iisang problema? Oo nga naman po, no? Pakaisipin po natin ito. Bakit yung mga masasayang bagay o mabubuting bagay sa ating buhay, pinagsasawaan natin? Amen? Pero yung mga masasamang bagay, yung mga nakakalungkot na karanasan, hindi natin pinagsasawaang isipin at balikan. Pag nilayan niyo po yun, mga kapatid, yan kasi madalas ang problema ng napakarami sa atin. Nakakulong tayo sa paulit-ulit nating pag-iisip sa mga nakakalungkot na bagay sa ating buhay. Marami sa atin, tinotorture ang ating sarili. Marami po sa inyo, ginawa ng drama ang kanilang buhay. Pero mga kapatid, ang mabuting balita na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, pinapakita niya sa atin na pwede naman nating piliin na maging masaya. You don't need to replay your sadness. You can be free from your sorrows. You can stop feeling bad. And God is commanding us today, please, choose joy, choose goodness, choose peace. Because there is a reason to be joyful. There is a reason to feel good. There is a reason to feel peace in this life.
Kaya nga po sa ating ebanghelyo, sinabihan ni Jesus ang umiiyak na si Maria Magdalena, tumigil ka sa paghawak sa akin. Stop holding on to me. Kasi po, nauunawaan naman natin, nagluluksa si Maria Magdalena dahil namatay ang minamahal niyang Panginoon. Pero, ang tanong, bakit siya umiiyak? Kasi nabubuhay pa rin siya dun sa nakalipas. Kasi nakatingin pa rin siya dun sa trahedya. Saan nagmumula yung paulit-ulit na lungkot ni Maria Magdalena at yung paulit-ulit na lungkot po nating lahat? Hindi ba? Kasi madalas hindi natin nakikita yung bago na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi rin natin nakikita ang buhay na Diyos nandyan sa harapan natin at sa tabi natin. Mga kapatid, ang grasya na muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magpatuloy at iwan natin yung mga masasakit na kahapon. Tandaan niyo po, ang lumipas na ay lumipas na. Past is past. At may bago na ginawa ang Diyos. Kung nga po mga kabataan ngayon, napakadalas na magpalit ng iPhone. Parehas lang naman yung itsura pero pinipili yung bago. Pero bakit kayo? Tapos na yung problema eh. Lumipas na yung masakit na sinabi nila sa'yo. Alaala na lang yun, multo na lang yun. Bakit yan yung pinipili mo? Bakit yung palaging binabalik-balikan mo? Ano bang mas maganda? Yung bago o yung luma? Yung bago, hindi po ba? So you have a choice to choose what is new. At tandaan niyo po, ang bago ay ang totoo. Ang bago ang mas mabuti. Ang bago ang mas makakapagpasaya sa iyo. Di ba? Kung kaya mong maging malungkot dahil sa iyong mga problema, kapatid, binibigyan ka din ng lakas at kapangyarihan ng Diyos. Pwede mong piliin na maging masaya sa mga biyaya na binibigay ng Diyos sa iyo. Understand, there is no day that has no grace. Every day is filled with God's grace. Every day is also blessed days. Every day we experience God's blessing. Amen? Because God is alive. Pero pag wala kang pananampalataya, siguradong malulungkot ka. Baliktaran mo yung ugali mo, kapatid. Sana magsawa ka naman sa lungkot mo. Tanungin mo sarili mo, kailan ka magsasawa sa pagrereklamo? Kailan ka magsasawa sa galit mo? Kailan ka magsasawa sa inggit mo? Kailan ka magsasawa sa depression mo? Pero hari nawa, dasal ko at dasal nyo din, sana kung merong mabuti at maganda na nangyayari sa buhay mo, huwag mong pagsawaan yan. Do not get tired of becoming happy. Please, always choose to be joyful every day. Kasi kahit na paulit-ulit mong balikan yung malungkot na karanasan, hindi ka sasaya dyan. Kahit na paano mo isipin ang nakalipas, kapatid, wala ka na magagawa dyan. Di po ba? Sa kakaisip mo ng kakaisip, anong nangyayari sa inyo? Sumasakit ang ulo nyo. Do you feel good na masakit ang ulo nyo? Hindi po ba? Pero bakit hindi ka nagbabago? Bakit hindi ka nagsasawa? Bakit hindi mo iwan yan? Repeating bad memories will drain you. It will suck the life out of you. My dear friends, stop minimizing or overlooking life's moments of joy. Ang daming dahilan para maging masaya. Pero bulag ka dyan dahil sa iyong luha. Alam ko po, marami po sa inyo mahilig palakihin ang mga maliliit na problema. Expert kayo dyan eh. Talent nyo yan. Pero dasal at dalangin ko din po, sana gamitin mo yung kakayahan mo na pinapalaki mo yung mga little issues. Ang palakihin mo naman yung mga grasya na tinatanggap mo, yung mga binaliwala mo, yung mga hindi mo pinansin sa buhay mo, yan ang palakihin mo, yan ang tignan mo, yan ang pasalamatan mo sa Diyos. Imbes na gawin mong big deal yung mga kulang mo ngayon sa buhay, bakit hindi mo gawing big deal yung mga natanggap mo ng biyaya galing sa Diyos?
Hindi ba malaking bagay yung buhay ka pa rin? Hindi ba malaking grasya yung malusog ka? Ano yung kasabihan? You may have 100 problems, but if you get sick, you will only have one problem. What is that problem? Your problem is how to get healed, how to be healthy. Di po ba? Hindi po ba malaking biyaya yung merong kang pera kahit na paano? Oh, alam ko, marami sa inyo, maraming utang. Pero huwag kayo sinungaling. Kahit na marami kayong pinagkakautangan, meron pa rin kayong pera. Hindi po ba? Nagpapaawa effect lang yung marami sa inyo. Sinasabi, wala akong pera. Pero, meron kang pambili ng sigarilyo. Meron kang pambili ng load. Meron kang paglakwatsa. Hindi po ba? So, ano ibig sabihin? Na hindi ka pa rin pinapabayaan ng Diyos kahit na nag-iisip ka, hindi ka makatulog kung paano ka makakabayad ng utang. Meron pa rin at meron pa rin darating na pera at kayamanan sa buhay mo. Saan nanggagaling yon? Di ba galing sa Diyos? Amen? Malaking bagay. Baka nakalimutan natin ang meron pa rin tayong mga pamilya at kaibigan na maasahan. Pero ang dami pa rin sa atin, binabaliwala sila. Ang dami din sa inyo, hindi nyo ginagalang, nirirespeto ang mga nagmahal sa inyo, mga nagpakain sa inyo, ang mga nagpaaral sa inyo. Big deal na may panlasa pa rin kayo na nakakakain kayo. Di po ba? Have you thanked God for your appetite? Have you thanked the Lord that you can taste and savor food? How many of you are glad and grateful because of your appetite and because of your taste buds? Diba? Kahit na pagkadami-dami ng pera mo, pero kung wala ka namang nalalasahan, daig mo pang patay. Opo, meron ako mga kakilala na nagkaroon ng cancer, bawal lang kumain ng masasarap. Sabi nila, buhay nga ako, pero patay ako. Wala akong nararanasan na tuwa sa pagkain. At anong pinakamalaking pagpapala na ating tinanggap? Baka makalimutan natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Because of the resurrection of Jesus, He removed the sting of death. Now, think about this. Death has become a shadow. Anino na lang po ang kamatayan. Pag namatay ka, yan ay pintuan na sa susunod na buhay. Dati, nung hindi pa muling nabubuhay ang ating Panginoon, pag patay ka na, wala ka na. Hindi. Isang anino na lang ang kamatayan ngayon. Dati ang kamatayan, berdugo. Pero dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tingnan nyo anong ginawa niya sa kamatayan. Naging hardinero na lang. Because of Jesus' resurrection, death has become a gardener. Dati nakakatakot ang kamatayan. Pero dahil sa mabuting balita, katawa-tawa na lang ito. Bandang huli, meron kasing isang Diyos na naghihintay sa atin at magbibigay ng panibagong buhay sa atin. Mga kapatid, napakarami nating natanggap na grasya, biyaya galing sa Diyos. Pero yan ang ating pagkukulang. Hindi natin pinapansin. Bigyan mo naman ng oras. Pasalamatan ng Diyos sa kanyang mga pagpapala. Nandyan na sa harapan mo. Baka hindi mo lang binibigyan ng panahon. Ngayong araw, sabihin natin sa ating mga problema, sa ating mga lungkot, you're no big deal. You're just a little thing in my life. Ang pinaka-big deal sa buhay natin, ang pinakamahalaga ngayon, ay ang makapangyarihang Diyos na tutulungan ka sa iyong lungkot. Ang makapangyarihang Diyos na nanalo sa kamatayan, kaya naman, kung ikaw din ay hinahatak ng kamatayan, makukuha ka ng Diyos dahil nagtagumpay na siya sa kamatayan. Magdasal po tayo, mga kapatid, sa banal na misang ito, naway bigyan tayo ng grasya na magsawa na tayo sa ating mga lungkot at piliin nating palagi na maging masaya araw-araw sa tulong niya. Amen. Tumayo po tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang makapangyarihang salita, walang hanggan at sa mga gawang nakakapagpagaling. Sa pamagitan niya buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo
at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsupog ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, binigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa amin puhunan ay hindi masayang, kung hindi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon, pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamo umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asay pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay ang bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ano pong pagkakaiba ng mabuting isip sa masama? How do you know that you have a good mind? How do you know that you have a sick mind? Ito lang po. A good mind will always think about God's blessing. It will always go back to those experiences of grace. But you know that your mind is bad. It is sick. When you keep on replaying, going back to sad experiences or to your hurtful past, kapatid, may sakit ang isip mo pag binabalik-balikan mo yung mga masasakit na karanasan. Pero mabuting isip mo, pinagpala ang iyong isip kapag naghahanap ka palagi sa mga grasya at biyaya na binibigay ng Diyos sa iyo. Please, don't hurt yourself more. Ask for the grace to be fed up of going back to those bad memories. Hingin mo yan sa Diyos. Pagdasal mo na gawin niyang mabuting isip mo. At humiling ka rin ng grasya sa Diyos na huwag ka sanang magsawa na maging masaya sa mga maliliit na pagpapala at grasya na pinagkakaloob niya sa iyo. There is always something to be joyful every day. Remember that. Tama na pinapalaki mo, ginagawa mo na lang issue. Yung mga maliliit na bagay, yung mga kulang, yung mga wala sa buhay mo. Tama na yan. Pero sana naman, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, gawin mong big deal yung mga maliliit na grasyang pinagkakalob niya sa iyo araw-araw. Yan po ang ating maging assignment. We say, Lord, help me never to grow tired of thanking you, of praising you for the graces you give to me every day. Kapatid, palaging may bagong grasya sa bawat araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia! Alleluia! Si Jesus na